Sa isang banda may naglalakad ang lalaki sa madilim na iskinita na may hilahil ang malita. Sa gilid nito ay maraming masura at may mga nagkalat na daga. Ilang sandali lang ay may nagpainto dito at tinutukan ng flashlight, sabay tinanong na kung ito si Kang Cheolho. Sumang-ayon naman ang lalaking puro pasa sa mukha. Ayon sa lalaking mahaba ang buhok na ito at si Taeho ay umalis para manghuli ng sakripisyo. Pero sino ang may gawa sa pagmumukha nitong puro pasa? Tanong pa nito na kung nagpunta ang mga ito sa D-Rank Gate para kumuha ng sakripisyo at nasaan si Taeho. Sagot ni Kang Cheolho na patay na si Taeho, kaya kunin na ng lalaki ang sakripisyo na dala niya. Bakas sa mukha ng lalaking puti ang buhok ang pagtataka sa nalaman. Tanong ng lalaki na kung namatay si Taeho sa D-Rank Gate. Tugon ni Kang Cheolho na ganun nga ang nangyari. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa sinabi ni Kang Cheolho. Salaysay ni Kang Cheolho na sa loob ng malita ay mayroong high-level player. Salamat kay Taeho dahil sa napatay niya ang player. Binuksan ng lalaking puti ang buhok ang malita at tiningnan ang sakripisyo. Ito ay ang ating bida na si Kang Woo na nagpapanggap. Sabi ng lalaki na humihinga pa ito, at ayos pa ang kondisyon nito. Sabi ng lalaki na parang may kakaiba sa mga kwento ni Kang Cheolho. Tugon ni Kang Cheolho na patay na si Taeho. Sinarado na ng lalaki ang malita, at sinabing dahil nagdala si Kang Cheolho ng sacrifice ay maaari na silang mabutisamuhan. At ayon sa lalaki na dahil namatay si Taeho ay masusulong ni Kang Cheolho ang lahat ng demonic energy. Napailing na lang si Kang Cheolho. Sinabi ng lalaki na siguro pinatay ni Kang Cheolho si Taeho para suluhin ang lahat. Sumigaw si Kang Cheolho at sinabing manahimik ito, kunin na lang nito ang sacrifice at aalis na siya. Tumakbo palayo si Kang Cheolho kaya nagtaka ang lalaki at napatanong kung saan ito pupunta. Habang tumatakbo ng mabilis si Kang Cheolho ay napapatong sa sarili na kung anong mali sa lalaking iyon, at kung sumama ang loob nun dahil namatay si Taeho. Sa isang banda ay pumasok na ang lalaki ng tahimik sa loob. Sa loob ng silid ay may mga lalaking may suit na talukbong na animoy mga kulto. Dala-dala ng lalaki ang malita paunahan. Sabi ng guild leader na natagalan ang lalaki. Humingi ng tawad ang lalaki at pinaliwanag na natagalan sila dahil sa nag-ambala ng high-level player, at paliwanag nito na patay na si Taeho dahil sa sacrifice. Tanong ng guild leader na ano naman ang tungkol sa sacrifice. Sagot ng lalaki na ayos lang ang sacrifice nila. Kaya inutusan ito ng leader na dalahin na sa unahan dahil wala na silang natitirang oras. Binuksan ng lalaki AG malita, sabay ng pagsigaw ng ilang miyembro na ang immortalidad ng Great Andres. Binuhat ng lalaki si Kang Woo patungo sa lamesa, habang iniisip ng guild leader na umaayon sa plano ang lahat, at isang taon na din mula nang magsalin siya. Magsisimula na sila sa kanilang ritual, habang iniisip na uhaw na sila sa kapangyarihan. Magwawakas na ang kanilang uhaw sa demonic energy. Hinubad ng leader ang maskara at sinabing simulan na nila ang seremonya. Sinabi sa mga kasama na ihanda na ang mga magic stone, na agad sumunod ang mga ito. Binuksan nito ang isang baol na magic stone. Habang nakatitig sa nagpapanggap nating bida at naiisip ang kagustuhan nila sa kapangyarihan, ang kagustuhan nilang lumago, ang katawan at puso, kahit na ang kanilang mga kapangyarihan ay maging sa demonyo ay ipagpapatuloy pera nila, at gagawin nila. Tanong ng pangit na guild leader sa mga kasama na kung sino ang mga gustong mabutisamuhan. Sagot ng lalaki na kay Kang Cheolho dapat ang sakripisyo, pero hindi ito nakilahok sa seremonya ngayong araw. Nagtaka ang ibang nakatalukbong at nagbulungan. Nagsalita ang leader na magsitahimak ang mga ito, at kunin na lang ang kanilang mga alay at magic stone kung gustong mabutisamuhan. Ang sino mang di magtrabaho ay di nararapat sa bautismo. Kaya nagsusunod ang mga nakatalukbong sa kanilang leader. Ayon pa sa leader na kung hindi sa pagtuturo niya ay hindi ang mga ito magkakaroon ng tsansang mabutisamuhan. Tapos ang walang may-ari ng sakripisyo ay mapapasakan niya, habang nakatingin sa ating bida at nakangiti ng padimonyo. Matapos noon ay isinigaw na ng leader na simulan na ang seremonya. Binasag ng leader ang magic stone at may lumabas ng pulang array sa ilalim ng ating bida. Naisip ng leader na sa dami ng magic stone niya ay madami siyang magagawang seremonya, at mas lalakas pa siya, dahil sa pagtanggap ng demonic energy na lumalabas sa mga bitik. Habang nagsasiguan ng seremonya ang leader ay nakaluhod lang ang ibang nakatalukbong.
Masaya ang leader sa nakapaggandang demonic energy, at naiisip na gusto niyang maabsorb ng kanyang katawan kaagad, pero ang demonic energy ay napakadelikado din. Tanging patay lang ang makakasunod kung hindi sakto ang mahihigop. Pero kapag hinayaan niyang i-absorb ng sacrifice ang demonic energy hanggang sa mamatay ito, ay iinuman na lang niya ang dugo ng bangkay. Sa pamamagitan nun ay makakakuha siya ng demonic energy, gaya ng kanyang ginagawa sa ating bida. Sinabi nito sa nagpapanggap na si Kang Wu na hayaan nitong ang demonic energy ay lamunin ang katawan nito at kunin ang buhay. Habang ang ating bida ay nagpapanggap na sumisigaw at kunyaring nahihirapan. Napaisip ang leader na kung nakapag-awaken ba ang ating bida ng rank A special ability o iba. Kapag mas matagal na nakayanin at mas madaming demonic energy ang papasok sa sacrifice. Gaya ng 5 bises, 10 bises. Namamangha ang lalaki sa ating bida dahil nakakamangha itong sacrifice. Dahil tumataas ng husto ang demonic energy na inaabsorb nito. Tumawa ng malakas at sinabi na buksan ng ating bida ang mata at sumigaw ng nakakaawa. Mas bumibilis pa ang pag-absorb ni Kang Wu ng demonic energy, 17 bises, 20 bises, 30, 40, 50. Nagtaka na ang leader dahil kakaiba na ang nangyayari at parang hindi na normal ang paghigop ng demonic energy ng sacrifice, sabay napatanong ito sa kanyang isip na bakit hindi ito humihinto sa paghigop. Sumigaw na ang leader at pinapahinto na si Kang Wu sa pag-absorb. Nagtaka na ang ibang nakatalukbong dahil imek ng imek ang leader ng hinto pero hindi humihinto ang sacrifice sa pag-absorb. Naglitid-litid na ang mukha ng leader sa kakapuhinto, at maya-maya lang ay nagkaroon ng malakas na bagzo ng hangin mula kay Kang Wu. Napaluhod na lang ito at napakumkam sa kanyang balabal, sabay sabing paano iyon nangyari. Bumangon si Kang Wu at sinabing sa pangyayaring iyon ay nag-level up siya ng 20 stat. Laking pagtataka ng leader kung paano iyon nangyari. Ngumiti si Kang Wu sa lalaki at sinabihan na kung maaari nila iyong ulitin ng isa pa. Ngumisi pa ito ng padimonyo at sinabing isa pa ulit. Napakumkam sa galit ang leader habang sinasabi na hindi. Naguguluhan na ang ibang nakatalukbong sa kung ano na ang nangyayari. Sumigaw sa galit ang lalaki at naglabas ng apoy sa kamay para ipang-atake kay Kang Wu. Inatake nito di Kang Wu pero naiwasan lang naman iyon ng ating bida at tumama sa pader. Inasar pa ni Kang Wu at sinabing hindi na rin masama. Nagpalabas ng maraming bulang apoy ang leader at inatake si Kang Wu. Ang ating bida naman ay iniiwas-iwasan lang ang mga bulang apoy. Inatake niya pa ang ating bida ng sunod-sunod, pero sinalulang lahat ng atakeng iyon ni Kang Wu. Nagtaka ang lalaki matapos makita ang ating bida na walang pinsala at napatanong sa nakitang demonic energy. Maya-maya pa ay lumitaw sa makapal na usok si Kang Wu na may suit na demonic armor, ang power of the Iron Wall. Nginingitian lang ni Kang Wu nang may pang-asar ang leader, kaya mas nagngingit-ngit sa galit ang lalaki. Sumigaw na ang leader sa kanyang mga kasama at sinabing, anong itinatayo tayo ng mga ito, sabay utos na atakihin si Kang Wu. Nagsisugod ang mga lalaking nakatalukbong gamit ang kanilang mga sandata. Nang malapit na ang may sandata ay inilabas ni Kang Wu ang kanyang blade na nasa braso. Sabay inatake ang lalaki at pinutulan ng kamay, kaya tumilapon ang kamay ng lalaki sa ere. Sabay pinagbibigwasan ng saksak ang mga sumugod na nakatalukbong. Habang sinasabi na magsialis ang mga ito sa kanyang dadaanan. Pinabagsak ni Kang Wu ang mga lalaki, habang sa gilid ay nakangiting naghahanda ng skill ang leader. Kumpiyansang inilabas ng lalaki ang kanyang ipinagmamalaking apoy na kayang makatupok ng lahat ng nabubuhay. Ang power of Hellfire. Nadismaya si Kang Wu at napabahing sa nakitang power of Hellfire. Ayon sa leader na madaming leted sa mukha na kahit gaano karonong si Kang Wu humawak ng demonic energy, ay hindi pera nito malalampasan ang kanyang kapangyarihan. Maya-maya lang ay naglabas din si Kang Wu ng mas malaking hellfire sa harapan ng lalaki. Nanliit ang hitsura ng lalaki matapos makita ang hellfire ni Kang Wu. Napatanong na lang sa kanyang isip na kung paano iyon nangyari dahil maliit ang hellfire niya kumpara sa hellfire ni Kang Wu. Pinagpawisan ang leader matapos tumitig si Kang Wu ng nakakatakot na mukhang demonyo. Napagtano niya na hindi niya kayang talunin si Kang Wu kaya itinigil na niya ang paglabas ng kanyang hellfire sa kamay. Sabay lumuhad sa harapan ng ating bida. Nagtanong si Kang Wu sa lalaki na kung anong ginagawa nito.
Nagluhod ang lalaki at sinamba si Kang Wu, sabay binati ng ang Great Incarceration Andres. Natamimi na lang si Kang Wu dahil hindi niya inaasahan na ganon ang mangyayari. Sinabi ng leader na matagal na silang nag-aatay sa pagdating ng ating bida habang nakaluhod. Dagdag pa nito na si Kang Wu ang kanilang hari, ang kanilang Diyos at ang Masaya. Sa isang gilid ay nagugustuhan ng mga nakatalukbong sa kung anong ginagawa ng kanilang leader. Nagalit ang leader sa mga kasama nito at sinabing, ano ang ginagawa ng mga ito, at inutusan na ibaba ang mga ulo at sambahin si Kang Wu. Dagdag pa nito na si Kang Wu ang kanilang gabay patungo sa walang hanggang buhay. Napangiti na lang si Kang Wu at naisip na napakabilis ng reaksyon ng lalaking bastardo. Sinabi ng leader sa ating bida na nakilala niya ito sinula pa lang nung una niya itong makita, matagal na siyang nag-aantay dito ang King of All Demon Andres. Habang nakadikit ang mga kamay ay sinabi ng leader na siya si Cho Diekyun, naisip ni Kang Wu na at least hindi talagang tanga ang lalaki at nauunawaan nito ang kanyang lugar at gagapang sa kanyang ilalim. Kaya paglalaroan na lang iyan ang mga ito, inilabas ni Kang Wu ang kanyang mga pakpak at lumutang sa ere. Tumawa si Kang Wu at sinabing nakilala siya ng lalaki. Isinigaw ni Kang Wu na siya si Andres, ang King of Hellfire at King ng lahat ng demons. Pinag-uuntog ni Cho Diekyun ang kanyang ulo sa sahig habang pinupuri ang ating bida. Sa isang banda ay pinaglalaroan lang naman siya ni Kang Wu. Inutos ni Kang Wu na paalisin ni Cho Diekyun ang lahat ng mga tagasunod nito, dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Nakaupo si Kang Wu sa isang mesa, habang ang lalaki ay nakaluhod sa kanyang harapan. Direkta siyang nakatingin sa lalaki sa katinanong ito kung ano ang pangalan. Magalang naman na nagpakilala ang lalaki sa pangalang Cho Dukyon. Sinabi ni Kang Wu na meron siyang mga katanungan sa lalaki. Sumagot naman ito na itanong lang niya at tinawag siyang Great Angras. Sarkastiko naman na sinabi ng ating bida na tigilan na nito ang pagpapanggap, kaya napatahimik si Dukyon dahil hindi niya inaasahan na alam ng ating bida na nagpapanggap lang siya. Matalim siyang tumingin sa ating bida at nagtanong kung sino ito, matapos siyang kwelyuhan ni Kang Wu. Nagsimulang mandilim ang aura ng ating bida saka hinatak ang lalaki papalapit sa mukha niya. Dahil sa takot mabilis na sumang ayon si Dukyon sa sinabi ni Kang Wu. Parang luluwa na ang mata ng ating bida habang galit na nakatitig sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Tinanong niya ito kung paano nagiging posible ang ritual na kanilang ginagawa, at paano nito nalalagyan ng crack ang magic stone gamit ang magic. Nanginginig na sumagot ang lalaki na, natutunan niya ito matapos ituro sa kanya. Kwento nito na isang araw may lumapit sa kanyang lalaki na nakasuot ng demon mask. Sinabi raw nito sa kanya na magkakaroon siya ng eternal life kapag sinunod ang demonic region. Nang marinig ito ni Kang Wu malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Dukyon kasabay ng mura sa lalaki, saka sinabi ng ating bida na bakit tinanggaw niya ito nang di man lang inaalam. Sumagot naman si Dukyon na dahil sobrang makapangyarihan ng lalaking nakamask, habang nakahiga sa sahig dahil sa pagkakasample ni Kang Wu sa kanya. Dagdag pa ni Dukyon na mabilis nitong napabagsak ang kanilang guild ng walang kahirap-hirap, saka sila pinapili kung susundin nila ang kanyang utos o mamamatay silang lahat. Wala silang nagawa kundi sumunod sa iniuutos ng lalaki, at tinanggap ang mga itinuturo nito. Nagtanong muli ang ating bida kay Dukyon kung nasan na ang lalaking nakamask, parantakap namang sumagot ito na hindi na niya muli pang nakita ang lalaki matapos ang araw na yon. Puno ng takot ang mga mata ni Dukyon na dinagdag na sa pamamagitan lang ng mail nila nalalaman ang mga utos nito. Mariin namang dinuro ng ating bida si Dukyon gamit ang hawak nitong stick, matapos marinig ang pag-amin nito. Sinabi ni Kang Wu na matagal ng panahon ang nangyaring iyon, ngunit bakit mahigpit pa din ang pagpapatupad ni Dukyon sa mga utos na iyon. Nangatwiran naman ang lalaki na at sinabing, ito ay dahil lubhang makapangyarihan ng nag-utos nito sa kanila. Pinagmasdan ni Kang Wu ang lalaking nakaluhod habang tumakabo sa isip na, marahil napilitan itong gawin ang inutos sa kanya sa umpisa, ngunit dahil sa katagalan ay nag-umpisa nedang masilaw ang lalaki sa kapangyarihan ng demonic energy, kaya't patuloy nitong mahigpit na pinatutupad ang kautusan. Napakapit si Kang Wu sa kanyang baba at malalim na napaisip kung sino ang lalaking nakamask. Naisip din ng ating bida na hindi biro ang demonic region na ito kundi isang malaking banta, dahil kaya nitong makapasok sa hell at muling makabalik sa earth. Matapos mag-isip sinabi ni Kang Wu sa lalaki na ibigay sa kanya ang letter na naglalaman ng kautusan.
Mabilis namang sumunod si Dukyun at iniabot sa ating bida ang isang nakasilyong letter. Dahil isang letter lang ang iniabot ng lalaki, takang napatanong si Kang Woo dito kung bakit ito lang ang ibinigay nito. Sinabi naman ni Dukyun na nag-iisa lang ito at wala nang ano pang kasamahan. Agad namang itong kinuha ni Kang Woo saka mabilis na binuksan at binasa ang sulat. Nakasaad dito na tanggapin ni Dukyun ang demonic energy at maging isang demon. Nakasaad din sa utos na mang-alap siya ng player, mas madami ay mas maganda. Nang mabasa ito ni Kang Woo tinanong niya si Dukyun kung siya lang ba ang nag-iisang tinuruan at binigyan ng demonic energy. Sumagot naman ang lalaki na hindi siya sigurado, ngunit wala pa naman siyang ibang nakikilala na gaya niya. Nasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na marahil hindi nag-iisa si Dukyun na inutusan nito. Alam niyang hindi kayang isakatuparan ng isang tao lamang ang ganoon kalaking plano. Mahigpit at dalawang kamay na kinuwikyuhan ni Kang Woo si Dukyun, saka pinatitig sa mga mata niya at sinabing meron siyang sasabihin na 3 bagay. Una ay imbestigahan ni Dukyun ang demonic region. Pangalawa, itigil na nito ang mga seremonyang ginagawa. At pangatlo, wala itong pagsasabihin ng kanilang pinag-usapan at ilihim ang anumang naganap sa kanila. Naluluhas sa takot at nanginginig na paulit-ulit na sumagot ng pagsang-ayon si Dukyun, matapos gamitin sa kanya ni Kang Woo ang Power of Dread. Matapos bitiwan ng ating bida si Dukyun, patakbo itong umalis papalayo dahil sa sobrang takot. Nakatingin naman si Kang Woo habang nasa isip na kahit mapigilan niya ang muling paglaganap ng demonic religion, marami pa din siyang dapat gawin upang ayusin ang naiwan nitong mga kalat. Nasabi din ni Kang Woo sa kanyang isip na, dahil nag-uumpisa ng tutukan ng government ang usapin tungkol sa demonic religion, kailangan niyang mag-ingat dahil siguradong dadakpin siya ng mga ito oras na malaman ang kanyang ginagawa. Ngunit dahil sa kanyang power of dread, sigurado siyang walang anuman impormasyon tungkol kanyang pag-iimbestiga ang makalalabas. Matapos ito, walang pag-aalinlangang binali ni Kang Woo ang hawak na stick, saka nasabing nakaapagod ang araw na yun kaya't kailangan na niya ng pahinga. Malawak ang ngiti na pumasok si Kang Woo sa pinto habang tinatawag ang pangalan ni Sora, saka sinabing nakabalik na siya. Mabilis naman ang pagsalubong sa kanya ng dalaga-dala ang cellphone nito, at tinawag si Kang Woo sa may pag-aalalang tono. Tinanong ni Kang Woo si Sora kung ano ang problema, sumagot naman ito na ito din ang gusto niyang itanong sa ating bida. Dagdag pa ni Sora na sa tagal ni Kang Woo sa gate hindi man lang ito tumawag sa kanya o sinagot man lang ang kanyang mga tawag. May bahagyang inis sa boses nito, ngunit kapansin-pansin ang sobrang pag-aalala. Nang tingnan ni Kang Woo ang kanyang cellphone nakita niya ang notification at umabot nga ito sa 22 missed calls. Napakamot sa ulo si Kang Woo at nahihiyang humingi ng paumanhin dahil pinag-alala ang dalaga, sinabi niyang maayos ang kanyang lagay, at agad nagpasalamat sa pag-aalala nito, sinabi din niyang kukontakan niya ito sa susunod na umalis siya. Natuwa naman si Sola sa narinig, kaya't agad na sinabing nagluluto siya ng paborito ng ating bida na kimchi jjigae. Nang marinig ito agad na kuminang ang mga mata ni Kang Woo at animoy naglalaway sa masarap na pagkain. Naluluha siyang nagbigay ng respeto sa dalaga at nagpasalamat sa masarap na pagkaing laging niluluto nito. Puno ng saya naman ang tinig ni Sola na hindi lang ito ang magandang balita na meron siya. Sinabi din nito na naabot na niya ang kanyang second awakening, saka masayang sinabi na makakabayad na siya sa kabutihan ni Kang Woo. Ibinida din ng dalaga na nasa B-rank na siya at merong special ability na the Blessing of Light. Kita sa mga mata nito ang saya habang nagkikwento. Nang marinig lahat ng sinabo ni Sola pumasok agad sa isip ni Kang Woo na, isang A-rank killer at A-tanker. Kapag nagsama ang dalawang ito, siguradong ang partido nila ang magiging makapangyarihan sa lahat. Tinanong ni Kang Woo si Sola kung meron bang guild na gustong kumuha dito, sumagot naman ang dalaga habang nakangiti, na marami at guild ang nag-offer sa kanya. Ngunit wala siyang balak salihan sa mga ito dahil ang nais niya ay tulungan si Kang Woo. Natuwa naman ang ating bida sa naging sagot ng dalaga, ngunit sinabi niya dito na sa ngayon hindi pa magandang idea na sumama sa kanya si Sola. Sinabi din ni Kang Woo na bagaman naging mataas ang rank nito at merong special ability hindi pa rin ito magiging malaking tulong sa kanya. Nasa isip ng ating bida na hindi pa ito ang tamang oras upang bumuo ng partido. Sa kabilang banda malungkot naman si Sola na sumang-ayon lang sa sinabi sa kanya ni Kang Woo.
Ramdam naman ito ng ating bida kaya't napabuntong hininga siya habang nakatingin sa dalaga. Mula sa lamesa nagsalita muli si Kang Wo at sinabi kay Sola na meron siyang kilalang A-tanker na may special ability. Maaari silang dalawa na magkasama upang makagain ng battle experience at magpalakas. Nang marinig ito napalingon sa kanya si Sola. Agad ding idinagdag ni Kang Wo na kapwa nag-level up na ang dalawa, bubuo sila ng party at susubok sa a higher rank gate. Dahil sa narinig na nembalik ang ngiti ni Sola at nabuhayan muli ng dugo. Walang pagtutol na sinabi nito na payag siya sa gusto ni Kang Wo. Natutuwa namang sinabi ni Kang Wo sa dalaga na ang lalaking tinutukoy niya at si Sola ay parehong may mataas na high rank special abilities, kaya't sigurado siyang mabilis lamang ang pag-level up ng Ming ito. Si Sola naman ay halos nakapikit na dahil sa sobrang kasiyahan at sinabing, nais niyang mabilis na mag-level up upang agad na makatulong kay Kang Wo. Sinabo ni Kang Wo na handa siyang tugunan ang lahat ng kailangan Sola hanggang sa maging handa na ito. Buong puso namang nagpasalamat ang dalaga sa ating bida. Seryoso naman si Kang Wo habang nasa isip na handa siyang gawin ang lahat ng ito dahil ito ay isang investment, sa kabahagyang napangiti. Habang nag-iisip kung kailan sisimulan ang pagli-level up ni Sola at Teso, inilapag ni Sola ang umuusok pang kimchi stew. Agad na nakuha nito ang atensyon ng ating bida. Mabilis niyang dinampot ang kutsara at nagpasalamat kay Sola sa paghahanda ng pagkain. Ngunit bago pa niya ito matikman sinabi ni Sola na meron pa siyang inihanda na kasama nito, saka inilagay ang noodle sa ibabaw ng kimchi stew. Nakatulala si Kang Wo sa pagkain habang sinasabi na ito ay ang ramyun toppings. Halos mapasigaw siya sa tuwa at nagliliwanag ang tingin sa nakahaing pagkain. Napakapit ng mahigpit si Kang Wo sa gilid ng lamesa at sinabi sa isip, na wala siyang pakialam kung sino ang demonic religion. Seryoso siyang sumasandok ng paboritong pagkain habang sinasabi pa din sa isip na paproteka niya ang Earth kasama ang ramyun toppings, at ililigtas ang mundo pati na ang kimchi jjigae anuman ang mangyari habang seryoso ang mga mata. Kumikinang ang naggagandahang mga building ng Players Sports Center dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mga ito. Sa loob ng isang silid nag-uusap si Kang Wo at ang isang babae. Sinabi ng babae na antayin na lang ng ating bida ang kanyang C-rank card na ibibigay sa pamamagitan ng mail. Nagtanong naman si Kang Wo kung hindi ba ito magagawa at matatapos ngayong araw, sinabi naman ng babae na hindi ito kayang matapos agad, kaya't walang magawa ang ating bida. Lumabas siya ng silid, at habang naglalakad naisip niyang mula nang makabalik sa Earth wala pa siyang kahit isang araw na pahinga, kaya't sinabi na kung anong magandang gawin habang nag-iintay ng kanyang card. Bago siya mapadpad noon sa hell wala siyang pera at ang hilig lamang gawin ay magbasa ng mga novel at webtoon. Sinabi ng ating bida na hindi na niya muling uulitin. Nakakabingi ang ingay sa labas at nagkalat ang mga player, ngunit sa kabila nyo naaga ng isang gusali ang kanyang pansin nang mabasa niya ang nakasulat na Nega PC Zone. Pumasok siya sa loob at agad na namangha sa nakita, nasabi niya sa sarili na ito pala ang matawag nila na PC Room. Nagustuhan ni Kang Wo ang lambot ng upuan, lalong higit na namangha nang buksan niya ang computer at malaman na maaaring umorder ng pagkain gamit ito. Matapos ang pagtingin-tingin sa napakaraming pamimiliang masasarap na pagkain, napagdesisyonan niyang umorder ng ramyun. At para naman malibang pumunta siya sa mga laro, at piniling subukan ang pinakasikat na laro dito. Habang binabasa ang patakaran sa laro, nasabi niyang para rin itong nasa totoong buhay. Pumili si Kang Wo ng isang karakter at sinimulan na ang laro. Natutulala siya nang mag-umpisaming laruin ang piniling game, namamangha siya sa mga nakikita, dahil tuwing makakapatay siya ng kalaban makakakuha din siya ng gold bilang reward. Makikita naman ang mga kasamahan ng core order ni Kang Wo na nagtatalo na dahil sa laro. Habang abala sa paglalaro dumating ang order ni Gang Ramyun, kaya't nawala ang kanyang pansin sa game. Abala si Kang Wo sa pagkain ng masarap na ramyun, habang patuloy na nakaplay ang game, at nang matapos na siya sa pagkain ay siya ring pagkamatay naman ng kanyang karakter, na balewala naman para sa kanya. Nang marinig ni Kang Wo ang malakas na pagmumura mula sa di kalayuan, naglingalinga siya at nakita ang isang babaeng nakaupo din sa harap ng computer. Nang oras na iyon ay nakatingin din sa kanya ang babae at itinanong sa kanya kung sino siya, sa kainis na sinabing anong tinitingin-tingin ng ating bida. Ang babaeng ito ang isang karakter na kakampi din ng karakter ng ating bida, sa game na nilalaro niya kanina.
Kaya naisip ng ating bida kung ito ba ay swerte o kamalasan. Nakasuot ito ng jacket, habang natatakpan ng sombrero ang maikli nitong buhok. Lumapit sa kanya ang babae at sinabi na talagang nagawa pa ng ating bida na kumain sa gitna ng paglalaro sa pag-alit na boses. Dagdag pa ng babae na mabuting umalis na si Kang Woo sa lugar, habang maayos pa ang pakikipag-usap niya rito. Nagtataka namang nakatingin at nagtanong ang ating bida sa babae, kung ano ang sinasabi nito at kung sino ba ito. Halata namang ikinainis ng husto ng babae ang tanong na iyon ni Kang Woo, kaya't madiin niyang tinanong si Kang Woo kung anong ibig sabihin nito, kasunod ang mabilis na akmang pagkwelyo niya sa ating bida. Nakaupo si Kang Woo sa upuan habang ang babae ay nakatayo, ngunit mabilis pa ding naiwasan ng ating bida ang atake nito na ikinagulat naman ng babae. Walang emosyon at malamig na sinabi ni Kang Woo sa babae, na huwag itong mambuli ng taong wala namang ginagawang masama sa kanya. Ngunit ayaw peren paawat ng babae na muling sumugod at sunod-sunod na umatake. Mabilis ang mga galaw nito ngunit walang panama kumpara sa ating bida. Patuloy ang pag-iwas ni Kang Woo sa kamay ng babae na nais siyang hulihin. Parang kidlat ito sa bilis na umiiwas sa bawat pagkumpas ng kamay ng babae. Matapos ang maraming beses na pagtataka, walang nagawa ang babae kundi tumigil ng mapagtanto na hindi niya kaya ang ating bida. Habang nakakuyong peren ang mga kamay, buong pagkamangha at may pagtatakang tinitigan ng babae si Kang Woo, saka itinanong kung sino siya at kung ang Mir Guild ba ang nagpadala sa kanya.